makikita nyo doon sa dulo, yun banda dyan, is may mga mga wild animals, may mga wild ducks na nagsiswim. So ito, sabi nila nagkakatubig lang to during winter, pero pag summer is natutuyo na yung area na to. So maraming nagja-jogging dito sa jogging path na to. Actually, maraming nagbabike din dito every morning at saka afternoon, lalo na ngayon malamig pa yung panahon. So around 9 o'clock in the morning, kung makikita mo yung mga kalsada dito, relax na relax, walang masyadong mga sasakyan. So ito yung Kmart at saka Aldi. So dito kami madalas nag-grocery. So yung grocery store dito nag-open siya around 9 o'clock or 9:30 in the morning. So yun na talagang wala pang masyadong tao. Sa totoo lang, Sunday ngayon. Kung sa Pilipinas pa to or sa Middle East, medyo busy na this time. Pero dito 9 o'clock in the morning, nasa bahay pa yung mga tao, or yung iba nasa malayong lugar sila nagka-camping kasi 3 days holiday. So ito yung Kmart, isa din to sa ito lang medyo malaki-laking shopping mall dito. At isa sa napansin ko dito sa Australia, dito sa Busselton, in Western Australia, particularly in Busselton, hindi sila mahilig sa 2-story o 3-story na mga malls. Yung mga mall nila dito is isang palapag lang, pero malaki naman yung area. So after ng mall naman, ito yung katabi, yung sinasabi lang ditong Origins Market. Yung nasa loob naman yan is mga kainan. Meron ding the market bar. So meron dyan mga pizza. May mga pizza, pwede ka din mag-order dyan ng mga wine. So ito yung the Origins. So yung mga tao ngayon early sila pupunta dito, minsan dito sila nagbe-breakfast kasi yung mga nasa loob dito is kainan siya. So ito yung mga medyo malaki-laki ng sakura dito sa bandang highway. Titingnan na, ang ganda ng mga ano nila, ang ganda na ng structure. So pag namumulaklak to, babalikan natin to para makita natin kung gaano ba siya kadami yung flowers niya. Siguro mga 10 to 15 minutes papunta doon sa beach park ng Busselton. Actually nakapunta na kami doon 2 days ago, saka during ano din yun, during sunset, pero ang problema is nalubat yung camera ko that time. Tingnan nyo guys, ito yung mga flowers na ano nila dito. So saan na lang makikita mo yung mga flowers na mga native flowers dito sa Australia. May ibang mga halaman dito hindi na nakikita sa ibang state. Meron din namang mga halaman sa kanila na hindi nakikita dito sa Western Australia. So kung mapapansin din natin sa mga bahay dito, puro ano lang siya, puro 1 story, pero malalaki yung mga lot area kasi dito sa Australia, ang ganda ng flowers. Dito sa Australia is lalo na dito sa Western at Busselton, parang nire-regulate siguro nila yung paggawa ng mga matataas na bahay, hindi ko lang sure.
Pero ang ganda kasi malinis tingnan. Tapos yung mga lot area nila talagang malalaki. Kasi tinitingnan ko sa mga for sale nila dito ng mga properties, magmi-minimum siya minsan ng mga 300 to 400 hanggang 4,000 square meter na yung mga lot areas na mga binibenta nila. Ang ganda. White yung ano niya, pintura. Tsaka gray yung bubong. So kung titingnan mo, ito walang mga bakod. Tapos kung makikita mo din itong mga kahoy na nasa gilid ng kalsada, will maintain siya yung pagpuproning. May mga nagmi-maintain talaga ng pag grass cutter at saka yung pagpuproning ng mga puno. Kaninang umaga nagising ako ng sobrang aga kasi yung likod ng accommodation namin may kahoy. Grabe yung parot at saka yung mga kakato, yung mga ibon, sobrang dami dun sa ang ingay nila. Hindi ko alam kung breeding season ngayon, pero nakakatuwa lang na ganun lang yung mga birds dito na nasa likod lang ng bahay.